Hey Max Part, kamusta kayo? Sa vlog ngayon, Max Part, pag-uusapan po natin ang mga bagay na pwede mong buhayin sa lalaki para hindi kanya matiis kailanman. At kung handa na kayong lahat, masarap po tayo. At muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong buhayin sa lalaki para di kanya matiis kailanman is ang pag-ibig niya sa iyo. Yan ang unang bagay na dapat mong buhayin sa lalaki para kailanman di kanya matiis. Ka-inspired, paano ba namin gagawin yan? Napakaraming beses ko na kayong tinuruan kung paano gagawin yan. Marami na akong bidyong ginawa para sa bagay na yan. Alam nyo mga ka-inspired, maraming paraan. Kung gusto mo na manumbalik ang pagtingin na tamis ng pag-ibig ng lalaki sa iyo, ng lalaking mahal mo sa iyo, kanyang pagmamahal ay muli mong maranasan ka-inspired. Tulad ng, syempre naman, ayusin mo ang ugali mo, mag-self-improve ka, huwag mo siyang habulin, huwag kang masyadong magpakabaliw, huwag kang laging magparamdam, huwag kang laging available. Dapat sapat lang lahat ng bagay tungkol sa inyo upang ang lalaki talaga namang makita ang value mo. Ang isa sa mga dahilan kung bakit ang isang lalaki ay nawawala ang pag-ibig sa iyo, una sa lahat ang ugali mo, ang katoksikan mo. Isa na rin ang pagpapabaya mo sa sarili mo. Hindi ka na nag-aalaga ng sarili mo. Isa na rin yung sabi nating sobrang pagmamahal ang binibigay mo. Na tipong sa sobrang pag-ibig mo sa kanya ay hindi niya na makita ang pag-ibig niya sa iyo. Ka-inspired, bigyan mo siya ng pagkakataong makita ang value mo at mag-effort siya sa iyo. At ma-miss ka niya. Hindi yung talaga namang pagsasawaan ka niya dahil ganyan ka. Ka-inspired sa mga sikreto. Bagay na pwede mong buhayin sa lalaki upang di kanya matiis kailanman. Sapagkat kapag ang lalaki ay may pag-ibig sa iyo o tunay na pag-ibig sa iyo, lalo na malaking pag-ibig sa iyo, ay di ka talaga niya matitiis ka-inspired. Kahit anong mangyari. Pag ang lalaki umibig, matindi yan. Pag ang lalaki umibig hanggang sa huling hininga yan. Pag ang lalaki umibig, ipaglalaban ka niyan. Kapag ang lalaki umibig, handa niyang ibaba ang pride niya para sa iyo. Handa ka niyang habulin. At talaga namang handa ka niyang ipagmalaki. At handa siyang gawin ang lahat para sa iyo. Sa mga bagay ka-inspired, dapat mong tiyakin. Ang buhayin palagi ang pag-ibig niya sa iyo. At lahat ng itinuro ko sa inyo ay sundin at gawin niyo. Upang ang lalaki ay palaging may pagmamahal sa iyo, ka-inspired. At ang pangalawang bagay na pwede mong buhayin sa lalaki inspired para hindi kanya matiis kailanman is ang misteryo pagdating sa iyo. Ang pangalawa inspired. Alam niyo mga inspired, kailangan laging may mystery. Diba? Maging mysterious ka sa isang relasyon, sa inyong dalawa. Hindi yung talaga namang gamay na gamay ka na niya, talaga namang pagkasawaan ka na lang niya. Yun lang ang tanging niyang choice. Dapat ka-inspired, palagi pa rin siyang nakikurious sa iyo. Palagi pa rin siya nagwa-wonder tungkol sa iyo at palagi ka pa rin niyang iniisip at naaalala. Hindi yung lahat todo bigay mo, lahat binibigay mo lahat sa kanya. Tipong wala siyang dapat pang alamin sa iyo. Wala siyang dapat pang habulin sa iyo. Hindi niya na kailangan pang mag-effort sa iyo. At hindi niya na dapat pang isipin pa dahil lahat-lahat na pinapakita at binibigay mo. 'Di ba dapat palaging may balik mo yung misteryo, mystery sa inyong relasyon. Kung sobra-sobra ka akong magmahal sa kanya, bawas-bawasan mo na. Yung sapat lang at sakto lang. Huwag ka ding magkukulang. Lahat ng sobra sa mundo ay hindi maganda yan. Diba? Kasi pag sobra, kasakin man na yon or may mali ka na magagawa doon. Tapos palagi kang ka-inspired, ayusin mo yung pag-uugali mo, pakisama mo sa kanya. At talaga namang, kung ang ugali mo ay sobrang pangit na, sobrang toxic mo na, baguhin mo. Maging mabait ka na. Parang lalaki, medyo talaga namang sabihin natin mawirduhan, pero at least, unti-unti, babalik ang halaga mo. Ayusin mo yung mga bagay na alam mong mali mong nagawa sa inyong relasyon. Lagyan mo palagi ng mystery. Huwag mong ibuhos ang lahat. Sa mga bagay na pwede mong buhayin sa lalaki, ang misteryo sa inyong relasyon ka-inspired. At ang pangatlong bagay na pwede mong buhayin sa lalaki ka-inspired para di kanya matiis kailanman is ang pagkasabik niya sa iyo sa inyong labing-labing na pangatlo ka-inspired. Inspired, kailangan ba yan? Totoo ba yan? Alam niyo mga ka-inspired, napakalaking bagay din yan sa isang relasyon. Ang inyong labing-labing. Alam ko, hindi yan ang pinakamahalaga, pero isa rin sa pinakakailangan. Sapagkat tayo may mga pangangailangan. Bilang isang tao, bilang isang lalaki o babae. Lalo na kapag may karelasyon ka na. Lalo't lagi kami nakakasama or may nagpapatibok ng puso mo. Kaya inspired, totoo yan. Matatanda na tayo. Hindi natin kailangan pagtalunan yan. Kailangan talaga yan.
sa isang mga sangkap upang talaga namang mapanatili ang pag-iibigan nyo at init ang inyong pagmamahal. Kaya naman gawin mong kasabik-sabik muli ang pag-iibigan nyo sa bagay na yan. Kaya inspired, dapat buhayin mong talaga namang pagkagigil niya sa'yo. Buhayin mo muli ang init ng pagkasabik niya sa'yo sa kama, sa inyong labing-labing. Sa mga mag-aasawa dyan kaya inspired. Kaya lagi mong ayusin ang sarili mo. Gawin mong kaakit-akit ang sarili mo. Magpa-sexy ka. Magbalik alindog ka. Gawin mong makarisma ang sarili mo at ang apil mo. Magpaganda ka at lagi ka magpabango. Magsuot ka ng mga sexy lalo na kapag kayong dalawa lang sa bahay. Mag-asawa naman kayo. Landiin mo, akitin mo ang asawa mo upang di siya maakit sa iba. Sa ilang ka-inspired. Tips sa mga dapat mong pag-aralang mabuti. Practicing o mastering. Upang ang lalaking mahal mo, ang mister mo, ay talaga namang matiyak mo na ikaw lang ang pinagdanasahan. Ikaw lang ang talaga namang pinanggigilan. Ikaw lang ang pinasasabikan niya. Sa'yo lang siya nasasabik at talaga namang ka-inspired. Sa'yo lang siya talaga namang ganadong-ganado pagdating sa labing-labing. At walang iba sa isip at puso niya, kundi ikaw lang. Kaya tiyakin mo yan, buhayin mo. Oo, buhayin mo ang dugo niya pagdating sa'yo. Hindi para awayin ka, kundi para talaga namang ka-inspired. Mabuhay ang romansa niya sa'yo. Mabuhay talaga ang pagkasabik niya at talaga namang likido niya pagdating sa'yo. Opo, maka-inspired, totoo yan. Baka yung iba sa inyo napapangiti, pero ka-inspired, napakaseryosong bagay niya. Pag yan napabayaan mo, siguradong lalaki maaaring maakit sa iba. Maghanap ng iba. Magpantasya sa iba. Hindi ba't dapat ikaw ang pagpantasyahan niya? Hindi ba't dapat sa'yo lang siya dapat masabik? At dapat sa'yo lang siya dapat talagang maligayahan sa inyong labing-labing at hindi sa iba ka-inspired? Seryosohin mo ang bagay na yan. Ayusin mo ang katawan mo, ang itsura mo at sarili mo. At amuy mo ang forma mo upang talagang pati ang performance mo sa kama upang ang lalaki ay talaga namang mabuhay. Lalo ang pagkasabik sa iyo, ikaw lang lagi ang mahalin niya at di ka niya matiis kailanman ka-inspired. At pang-apat na bagay na pwede mong buhayin sa lalaki ka-inspired para di ka niya matiis kailanman is ang kanyang pagkalalaki o masculine energy na pang-apat ka-inspired. Ka-inspired, anong ibig mo sabihin sa bagay na yan? Hindi ka namin maintindihan. Alam niyo, mga isang relasyon, meron tayong dapat na isaayos. Oo. Alam niyo kung bakit nag-aaway, hindi magkaunawaan at baka naghihiwalay pa at naghahanap pa ng iba, di makontento sapagkat hindi maayos ang mga bagay-bagay. Medyo mahirap paliwanag ng bagay na yan, pero sisubukan yung may paliwanag na mabuti sa inyo. Alam nyo, sa isang relasyon ka-inspired, minsan kasi hindi nagiging tama yung yung hindi organized, hindi tumutugma sa tamang bagay pagdating sa lalaki at sa babae. Tulad ng ang babae dapat feminine, ang lalaki dapat masculine, pero nababaliktad. Minsan yung babae na yung parang lalaki. Yung lalaki na parang babae. Kaya't maraming talaga namang nagkakatalo at naghihiwalay. Ka-inspired, dapat ayusin nyo ang bagay na yan. Ang lalaki dapat magpakalalaki. At ang babae dapat magpakababae. Kaya yung iba talaga namang, diba, nang-a-under pa nga Nananakit ng lalaki din. Nambabastos ng lalaki. Diba? Yung babae pa ang nagtatrabaho. Nababaliktad yung karapat-dapat na mangyari talaga. Kaya ka-inspired, sa isang relasyon, dapat matuto ka rin respetuhin ng lalaking mahal mo, ang partner mo, at magpakababae sa kanya upang mailabas niya ang kanyang pagkalalaki, masculine energy. Huwag kang, porket mahal ka niya, porket mabait siya sa'yo, porket sinusunod ka niya, iabusuhin mo na. Tandaan mo, lahat ng bagay may hangganan. At maaaring maagaw ng iba yan kung ganyan ang pag-uugali mo sa kanya. Diba? Gawin mo siyang tunay na lalaki. Hindi yung lagi mo siyang minamanduhan, lagi mo siyang pinaghihigpitan, palagi mo siyang binubungangaan, palagi kang daldal sa kanya, palagi mo siyang naman sinasaktan, hindi ka naman pinapatulan, at palagi pang namamahiya yung iba sa inyo. Pag iniwan naman, kayo naman yung iiyak-iyak dyan. Naghahabol pa yung iba minsan. Kaya ka-inspired, ganyan. Gawin mong masculine energy ang lalaking mahal mo sa pamamagitan na magpaka-feminine energy ka. Dahil kung mababaliktad ang sitwasyon, siguradong hindi rin kayo magkakatuluyan sa huli. O kung magkatuluyan man kayo hanggang dulo, pagtitiisan na lang kayo. Dahil hindi tama ang talaga namang sitwasyon yung dalawa bilang magkarelasyon. Hayaang magpakababae ang babae at hayaang magpakalalaki ang isang lalaki
Sa pamamagitan niyan, dapat mo malaman ng bagay na yan. Talaga namang ka-inspired, matuto kang rumispeto at gumalang sa lalaki. At ang lalaking mahal mo ay hayaan mo magpakalalaki upang siya ay mas lalo kang mahalin at makita niyang halaga ng inyong relasyon at di ka niya matiis kailanman, ka-inspired. At malamang bagay na pwede mong buhay sa lalaki, inspired, upang di ka niya matiis kailanman is ang kanyang peace of mind. Yun pala mga inspired. Alam niyo mga inspired, napakahalaga niyan. Isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay niya ito, sa mundong ito, at lalo na sa isang relasyon. Ka-inspired, kung wala kang peace of mind, kahit gaano ka pa kaganda, o kagwapo, o kahit gaano ka pa kasikat o kayaman, kahit ikaw pa ang pinakamayaman sa buong mundo, kung wala kang peace of mind, sa kantalunan, at isang kaawa-awang tao. Ka-inspired, yan ang ibigay mo sa sarili mo, at sa partner mo na din. Ang problema, nawawala na yan. Kaya hindi kayo nagkakayos, natitiis ka na lalaki, iniiwan ka, pinagpapalit ka sa iba, sapagkat wala siyang peace of mind sa'yo. Hindi sa lahat ng pagkakataon, babae ang may kasalanan. Alam ko, sa maraming pagkakataon din, baka mas marami pa nga lalaking may kasalanan. Baka lang naman, na ang babae rin ay walang peace of mind sa asawa niya o sa boyfriend niya. Pero ka-inspired, di ba tinuruan ko naman kayo na pag sobra na, ay lumayo ka, na pag inaabuso ka na, ay tumalikod ka palayo sa kanya, na pag palagi ka na sinasaktan at paulit-ulit na hindi ba't sabi ko huwag ka muna magparamdam upang makita niya ang value mo, ikaw ang pumili ng landas patungo sa peace of mind mo. Ikaw ang pumili ng bagay na talaga namang ikakaroon mo ng peace of mind. Ang problema sa mga babae, masyadong marupok at martir, nagpapakatanga at sobrang tanga, tapos maghahanap ka ng peace of mind. Palagi ka na nga sinasaktan at niloloko, nandyan ka pa rin. Habol ka pa rin ng habol at masyado kang martir. Tapos maghahanap ka ng peace of mind. At ngayon, ganito, ka-inspired. Ang isang lalaki, hindi ka rin niya matitiis kapag nabibigyan mo siya ng peace of mind. Kailangan talaga yan ka-inspired Ngayon, yung iba lang naman yung ibang babae, hindi rin marunong magbigay ng peace of mind. Masyadong mabunganga, bungangera, nagger, ganun ka ba? Yung totoo, natanggi pa ng iba dyan, naririnig ka nga palagi ng kapitbahay mo. At yung iba sa inyo masyado pang marites. Tagal namang ka-inspired, masyado pang talaga namang toxic. Nakipag-away, laging may toyo. Kala mo laging may problema sa lalaki. Huwag kayong ganyan. Tapos pag iniwan ka, habol-habol ka. Huwag kang ganyan ka-inspired. Hindi ka man maghabol, nasaktan ka naman. Aminin mo, nagmamahal ka pa rin naman Kaya, yan ang sa mga sikreto upang hindi nyo matiis ang isa't isa. Sa mundong ito, sa napakagulong mundong ito, sa napakagulong buhay na ito, dahil ng mga problema at pagsubok, hindi ba't ang isa pinakamaaari nating kayamanan niya ang pagiging o pagkakaroon ng peace of mind? At paano matitiis ang isang tao kung ito ay nagbibigay sa iyo ng kapayapaan, ng pag-iisip at damdamin? At paano ka matitiis ng isang lalaki kung isa ka sa mga tao na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan at kaligayahan o peace of mind, ka-inspired? Buhayin mo yan sa kanya at matuto kang umunawa at gawin palagi kung anong tama. Sa paraan yan, magagawa mo ang sinasabi ko, ka-inspired. So, Max Food lang para sa lahat po, Max Food, sa pagtapos ng vlog nito. Huwag pong kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. Sa mga hindi po nakasubscribe, subscribe mga Max Food, click na rin po notification bell upang mag-ingat na rin po kayo pag may bago akong uploads. Pag gusto magpa-coaching o magpa-advise, mas lang po sa aking Facebook, ay bring po ako yung picture ko at pakikita ko. Ako po mismo magre-reply sa inyo. Maraming salamat, Max Food. Mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!